Mas uminit ang palitan ng mga argumento sa ikalabindalawang araw ng impeachment trial laban sa Vice matapos tutukan ng Senate Impeachment Court ng umano'y irregularidad sa paggamit ng pondo. Pinatutsadahan naman ng isang prosecutor ang defense team dahil sa isang hiling nito sa COA. Si Dane Gulimlim sa detalye. Sa Day 12 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, tinutukan ng Senate Impeachment Court ang paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education noong kalihim pa ng kagawaran ng Vice. Sa pagpapatuloy ng pagtatanong ng prosecution kay Roderick Wamil, dating Senate Auditor ng COA, naungkat ang umano'y mga irregularidad sa paggamit ng pondo. Kasi ang nalaman lang natin the other day is unusual. Ngayon naman, irregular. Hindi pangkaraniwan. Hindi pangkaraniwan. Ang nakalagay dito, bongga kaday. Extravagant. Irregular po siya dahil hindi po siya compliant or hindi po siya hindi po siya compliant with the provision. Tinutukan din ang accomplishment reports ng DepEd kaugnay ng confidential funds, kabilang ang umano'y 9 milyong piso para sa mga aktibidad laban sa recruitment ng New People's Army. Nag-submit man ang dokumento ang DepEd. Based on their submission, wala po silang sinubmit na particular schools. Samantala, nanindigan ng House prosecutors na lalo pang pinagtibay ng testimonya ni Wamil ang kanilang kaso laban sa Vice dahil hindi umano ito nabutasan sa cross-examination. Sa tingin namin, lalo pang napagtibay yung testimonya ng aming testigo, no? Dahil hindi naman nabutasan. In fact, maraming bagay na linahad niya sa direct examination na hindi na natanong, no? On cross-examination. Giit pa ng prosecution team, nananatiling pondo ng bayan ng confidential funds kaya dapat lang anila na maayos na maipaliwanag at ma-account alinsunod sa 2015 Joint Circular. Binatikos din ni House Prosecutor Terry Ridon ang umano'y paghingi ng mga opisyal ng OVP at DepEd sa COA na maglabas na lang ng audit query imbis na audit observation memorandum kaugnay ng kanilang confidential funds. Ayon kay Ridon, lalo lamang nitong pinagtitibay ang hinala ng mga irregularidad na anilay may pagkakatulad sa mga nagdaang issue hinggil sa paggamit ng pondo ng pamahalaan. Kailangan nating ipaliwanag na medyo makapalimuka ng mga involved doon sa OVP. Sino ba yung mga yon? OVP at Department of Education to even ask an audit query from the Commission on Audit. Bago pa man magpatuloy ang pagdinig, nanalangin si Senator Judge Robin Padilla at hiniling ang gabay sa paggawa ng makatarungang pasya. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Dane Gulimlim, 13 sa tanghali ng Congress TV.